Okay, good day mga Airsoft, good day mga kabigman. Big man. Rolling tayo in 5, 4, 3. Magsakay sa daan, huwag kang babangga. Papasok si Big Man, may dala na banda. Minsan siniraan, pero di pinansin. Toxic vibes, bro, di yan sa amin. Nagka-problema, bumama pa rin. Laban lang kahit ilang saglit. Dito sa Big Man, solid ang galawan. Tunay na negosyo, hindi lang yabangan. Customer namin laging satisfied. Airsoft gear, legit certified. Service ay tunay, hindi pa negos. Kahit saan ka magpunta, kami ang host. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pagsuka. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagaman din siya. Laging may bago, laging legit. Big Man rules, wag kang bitter, kid. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pagsuka. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Ang ingit, pero hindi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Big Viper. Di ka malipat ng dog, kasi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Big Viper. Di kami patok-tok. Customer happy, service nice. Walang scammer, we do it right. Lift your game up, don't be a joke. Big Man blazing, lahat ay woke. Big Man walang katulad, laging on point para sa marilang lakad. Rush fire, deal sniper. Big Man airsoft sniper. Sa presyong tama sa gamit na solid. Panalo ka palagi, di ka magiging biktima, kid. Big Man ang pangalan, tandaan mo palagi. Sa airsoft game kami ang hari. Big Man, di mo kayang tapagamit. Walang kaya-kaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong leader ka bossing. Big Man, mukha yung tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Mag-reserve ka Kaya sa Big Man, siguradong real ka, sa bossing. CQP na. Boom! Ayun, another day, another airsoft requested by our bossing from different province, no? Hello, shoutout po, good day and good afternoon sa inyong lahat, sa mga airsoft natin from Luzon, Visayas, and Mindanao. Shoutout sa mga ka-airsoft natin sa labas ng ating bansa. Netherlands, Alaska, USA, Kingdom of Saudi Arabia, UAE, Qatar, Abu Dhabi, London, Japan, Korea, North Korea. Shoutout po sa inyong lahat mga bossing at sa different part of our different part ng mundo.
Grabe, na blanco ko. Medyo stress ako ngayon mga ka-airsoft, no? Na, ano naman, out of the topic, na stress ako dun sa contractor na gumawa ng, dun sa pinapakonstruct kong mini garden, no? Malapit lang rin dito sa amin. Kasi, mga ka-airsoft, open naman ako sa inyo, no? Lagi ko naman sinasabi sa inyo, kung kayo, ang stress reliever ninyo is yung item na pinipresent sa inyo daily, yung airsoft. Ako kasi, hindi na airsoft ang stress reliever ko, no? Madami tayong stress pare-parehas, magkakaibang kinaka-stressan natin. Ako, pang-alis ko ng stress is yung pag-aalaga ko ng bonsai. That's why nagpagawa ako ng mini garden. It's just that, puro palpak, no? Yung gumawang contractor dun sa mini garden ko, no? Palpak talaga, as in halos lahat palpak, no? Nagpagawa ako ng mini garden para pag stress ako, pupunta ako doon, pagpapasyal ko doon, kahit papano mawawala yung stress ko. Kaya lang yung bubungad sa akin doon sa mga pinagawa ko, yung gate, doon pa lang stress na ako, no? Kaya please bear with me, no? Pasensya na kung medyo stress ako. Kasi pag stress ako, syempre, pag tao yung stress, hindi niya mailabas yung full potential ng dinidiscuss niya, no? Pero ako sa abot ng makakayanan ko, i-discuss ko sa inyo. Okay? Napansin niyo, medyo nabablanko, no? Dati hindi ganyan. Dati, dire-diretso, no? Kasi hindi mawala sa isip ko. Kasi, hindi naman biro yung gastos, eh. Sa totoo lang, medyo malaki yung gastos, eh. Lalo na pag finishing touches na, di ba? Alam niyo yan, no? Sa mga taong nagpapagawa ng bahay, pag finishing touches na, putya, nandiyan na yung madugo na yung gastos, halos doble na, di ba? Kaya lang, tapos, isa pa sa masakit, yung pyesa, yung materyales na ginamit, na pinalpak. Yun ang masakit doon. Yung materyales, pre-provide mo, tapos palpak. Yun ang pinakamasakit. Isa sa pinakamasakit yung para sa isang nagpapagawa ng bahay, nagpapakonstruct, no? Yung materyales, pag pinalpak. Pag pinalpak, wala na, hindi mo na magagamit yun, di ba? Ayun, paano ba to? Okay, shout out Arca Airsoft from Santiago, Isabela, Sir Willie Sevilla. Okay, ang unit natin Airsoft Willie Sevilla is the 1911 the Drug Lord's Pistol. Yan yung gamit ni Tanggol, ni Coco Martin sa Batang Quiapo. Yan mismo yon, no? Ganyan yung gamit niya. We have the different version of this. This is a unit na kung tawagin partial upgrade, no? Meron tayong full upgrade version nito. Ayun, napakaganda, di ba? This is the unit na partial upgrade. This is the unit na full upgrade version. Okay? Yan, makikita nyo pati grip naka-upgrade na. Naka-wooden stripe grip na, no? So, syempre ibang-iba na. Maganda na siya, di ba? Yan yung pinagkaiba nila, no? Full upgrade, naka-fine tuning, fixed outer barrel, trigger job, hop-up rubber, hammer protection pad. Okay? Ito is partial upgrade. Naka-fine tuning, naka-trigger job, hammer protection pad, hindi po siya naka-fixed outer barrel at saka hindi siya naka-hop-up rubber. Okay? Ito, naka-fixed outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hop-up rubber, naka-hammer protection pad. Okay? 5 upgrade, while ito 3 lang. Fine tuning, trigger job, hammer protection pad. Okay? Yan. Para lang malaman ninyo, kasi bakit mas mataas yung presyo ng isa laban dun sa isa. Kasi, meron tayong partially upgrade, meron tayong full upgrade version. Okay? Yan. Yan yung unit natin Airsoft, Sir Willie Sevilla, the 1911 Drug Lord's Pistol, gamit ng ating butihing aktor na si Coco Martin sa Batang Quiapo. Okay. Okay, next unit natin is matagal na nating subscriber, matagal ng sumusubaybay sa atin, isa sa mga advisor natin when it comes to legal matters. Okay? Siya si Sir
Attorney pala, sorry, no? Attorney Joaquin Delgado of Tagum City, Davao. Okay, yan. No? Tagum, Davao City or Tagum City, Davao. Ano ba yung mas correct? No? Binigay lang kasi sa akin yung info eh. Tagum City, Davao or Tagum, Davao City. No? Pa-correct na lang po mga Karsop, no? Para ano, maayos nating mai-roll yung ating live for today, no? Okay, Idol, pa-shoutout naman po, Idol. Idol, pa-shoutout naman si Idol, si Sir Valenzuela of at Monski, Idol, at Sheldens, Idol. Puro Idol. TY Idol, ano ba to? TY Idol, kau talaga ang idol. Grabe! Yung isang sentence mo, ilan ang idol? 1, 2, 3, 4, 5. 5 idol. Nakakalito yan, idol! Tigilan mo ako, idol. Shout out po, Sheldens Garcia. Shout out din kay Monski at saka Sheldens. Ang gulo. Shoutout sa'yo, bossing. Stress na ako, bossing, na dumadagdag ka pa. Okay na. Okay, ang hirap no, nung stress ka na dun sa physical, stress ka pa financial. No? Stress ka financial kasi sinira yung item na dapat hindi naman sira eh, no? Sinira yung item na dapat, ay, nako. Kaya minsan ang hirap rin nagbibigay ng tiwala, no? Yung expectations mo versus reality, parang, no? Ang hirap nagbibigay ng buong tiwala, sa totoo lang, no? Kasi, ikaw bilang nagpapagawa, obligasyon mo, no? Na hindi masyo-short sa materyales, hindi masyo-short sa simento, hindi masyo-short sa bakal, hindi masyo-short sa buhangin, sa hollow block, hindi masyo-short dun sa lahat ng kakailanganin dun sa construction na pinapagawa mo. Sila naman, okay, kung may materyales, sasayangin, bababuyin, di ba? Bababuyin, hindi gagawin ng tama. Masakit yun para sa tulad mo na nag-iipon, sa tulad mo na hindi naman pinupulot yung pera na pampagawa dun sa pinapakonstruct mo. Napakasakit po nun, mga Kairsoft, no? Kaya, yan lang ang masasabi ko, no? No? Mag-roll ka nga ng isang live. Dapat doon sa Big Man Hobby. No? Naka-live ako sa Big Man Hobby. Dapat. Para mapakinggan niya to. Kaya ako pinost, hindi nagre-reply kay mama mo eh. Ang hirap niyang ang hirap niyang makontak. Sir Bigman, pwede po ba bumili sa inyo ng blowback housing lang for ICS High Kappa? MC Angelo, yes, pwede. Kung customer ka namin, okay? Kung hindi ka namin customer, actually we have a blowback housing. Kasi meron kaming ICS na High Kappa pa. El Paso yung ngayon. Yan. Yung unit, ayun. Yan, sige po, son. Meron kami ritong pinart out na, yan. Meron kami ritong pinart out, no, dito. Na ICS, High Kappa. Actually, bagong-bago to, no? Ayan. To. Ayan, bagong-bago to. Pinart out namin kasi kinuhanan namin ng disconnector at saka kinuhanan namin ng, ano pa ba, ang kinuha rito. Basta lower hammer, ganun. Pinart out namin. Actually, pwede kong ibenta sa iyo to, blowback housing. Kaya lang, hindi ka naman namin kasi customer. Siyempre, wala kasing mabibili nito eh. Wala kang mabibili nito. Siyempre, i-reserve ko itong blowback housing na to sa mga client namin. Kasi lifetime warranty kami, bossing. Pagpasensyahan mo na, diretso lang ako magsasalita sa'yo. Hindi kita papaasahin, no? Wala ka kasi mabibiling blowback housing nito. Ngayon, naka-reserve to, syempre, doon sa mga client namin. Bossing, nagkataon, hindi ka naman namin client. Diba? Kaya, negative po. Pagpasensyahan mo na, pero syempre,
yun nga, makipag-ugnayan ka doon sa binilhan mo, no? Ngayon, diyan mo maiko-compare kung anong klase ang big man, di ba? Sa big man, pag yung ka-airsoft namin, yung client namin, nangailangan ng parts, kahit bago to, ayun no, bago yan, no, makikita mo may mga sticker pa, no? Kahit bago to, kakatayin ko tong bagong unit para ma-provide yung pangangailangan ng customer ko. Okay? Yan yung edge mo bilang isang big man client. Pag hindi ka big man client, hindi ka namin priority sa parts, 'di ba? Kasi syempre, may mga parts ka, may mga ka-airsoft kami na bumili. Syempre, soon mangangailangan sila ng parts. Okay? Sabi niya, ang hirap hanapin. Wala ka mahahanap, boss. No? Sa totoo lang, wala ka mahahanap. And that is the reason why pag yung unit is mga super high-end, hindi rin naman talaga recommended eh. Not unless na matino yung dealer mo. Matino yung binibilhan mo. No? Pag sa big man ka bumili, okay, nangailangan ka ng nozzle, ng high kappa mo, ICS, benta ko sa ito. O, di ba? O, bigay ko sa ito. O, nangailangan ka ng blowback housing, bigay ko sa ito. Nangailangan ka ng half-up chamber, bigay ko sa ito. Okay? Bakit nasira yung unit mo, nahi ka pa? Baka hindi ka nagpa-proper na silicone oil. Pangalawa, baka hindi gumagamit ka ng gas na hindi naman talaga compatible sa unit, di ba? Maraming factor, bossing eh. Nasiraan ng outer barrel, bigay ko to kung client kita. Pero kung hindi ka namin client, pasensya ka na, bossing, ha? Sana maintindihan mo, hindi ka namin client, hindi ka namin priority. Ang priority namin is yung client namin. Medyo masakit, pero yun ang totoo, bossing, no? Kumbaga, syempre, kesa i-serve ko sa ito, kesa ibigay ko sa iyo, bigay ko na lang dun sa client namin. Pero kung dahil nga hindi naman kita client, hindi ka namin client, hindi ka namin priority. Pagpasensyahan mo na, totoo lang po ako, no? Totoo lang po ako nagsasalita. Hindi kita para paasahin na bebenta ng pyesa tapos hindi naman kita bebentahan. Okay? Pasensya na. Okay, so dire-diretso tayo. Stress ako pero soon mawawala rin naman tong stress ko, no? Ano rin. Matatabunan din ng mga bagay na masasaya kasama ang aking mga ka-airsoft, no? Yun ay kayo yun, okay? Na-loose thread po yung pinaglalagyan ng screw, piston, eh. Wala nang ano yan, bossing. Wala nang solusyon yan. Ngayon, ang tanong, bakit na-loose thread? Hindi naman kasi dapat binabaklas yan, di ba? Kaya nga sinasabi ko sa mga ka-airsoft ko, huwag masyadong bibo. Huwag, bawasan yung pagiging, nakpati yan, ha? Yung color din na yan, ha? Bawasan ang pagiging... Magkaiba to, no? Ay, hindi. Pwede na siguro na to. Hindi, yung isa, magkaiba lang sila ng blending ng kulay. Oo. Pwede, pero ang siguro na to, pwede. Saan mo dadalhin? Kasya pa dun, no? Isa. Huwag, may hiwalay. Okay lang yun. Hindi na makakasya? Angat na yung isang LT. Dali. Ako na. Sige, kaya mo yan. Yan, no? Yan nga, tulad ng sabi ko, na loose thread, baka kasi boss, hindi naman dapat binabaklas yan, no? Binaklas mo, yun, na loose thread tuloy. Okay? Okay, yun yung ating ka-airsoft, attorney! Ang whole name niya, sir? Attorney Joaquin Delgado, the 1911 D-Day. What is good and special about this? Parang ganito yan, mga ka-airsoft, parang ganito. Gold, no? Ayan, pakita natin, ha? Not the ordinary pistol na makikita ninyo sa araw-araw. Not the ordinary unit na nakikita nyo na inilalive natin sa araw-araw, no? Actually, isa lang tayo sa bihirang airsoft shop na meron ito. This is the 1911 D-Day. Okay. Nakasulat sa history, ayan katulad yan, Operation Overlord D-Day. Okay. Itong unit na to is nilaunch noong June 6, 1944. Commemorative edition to commemorate the history na nangyari nung June 6, 1944, no? Manood kayo ng o kaya mag-Google kayo.
Operation Overlord. I-type nyo. Operation Overlord, yun ang i-type nyo sa Google, makikita nyo yun. Okay? Baka masyado maging compact ha, 2, 4, 6, 7, dapat 7 lang sila. Kung sosobra sa 7, baka maging pangit eh. Tester ko mga. Sige, o kaya i-compact mo yung dulo. Yan ang maganda, yung LT. Ito. Oo, pero yan, yung layer na yan, mas maganda sa camera yung ano sila eh, proper yung orientation. Okay, this is the 1911 D-Day. Makikita nyo, gold-plated. Tignan nyo yung magazine, gold-plated din. Upgraded na to mga Airsoft, no? Dali nga. Ayun. Ay, hindi siya naka anti-freeze nozzle. Ang upgrade dito, fine tuning, trigger job, hammer protection pad, tsaka hop-up rubber. Okay? Yan ang upgrade dito. Hindi siya ganun katindi, pero malakas siya. Okay? Hindi siya ganun katinding dumiin, pero malakas siya mga Airsoft. It is because naka-hop-up rubber na to, tapos big bore to. Pag sinabing big bore, malaki yung butas ng nozzle. So, halos halos 2 times yung kapasidad niya para ibuga yung bala. Okay? What good and special about this? Classic na classic to, tulad nito. Ito kasi naka-engrave, ganun dito naka-engrave. Kaya magkaiba sila ng history. This is a Drug Lord's pistol, while ito nakasulat sa history to. This is a collector's edition. Ito yung unit na pag binili mo, hindi bumababa yung value hanggat wala siyang matinding dents or gas-gas. Okay? Kaya itong unit na to, pang-personal lang to. Hindi ito bagay na unit na hinihiram ni bayaw, ginagamit ni biyenan, hinihiram ni pinsan, hinihiram ni kapitbahay, hinihiram ni best friend. Hindi ito yung ganong unit. Okay? Pang-personal to, ikaw lang ang gagamit, ikaw lang ang hawak, dahil pag ikaw lang gumagamit, kaya mong pag-ingatan. Okay? Imaginein mo, yung kotse, bumili ka ng kotse bago. Hinihiram ng kapatid mo, hinihiram ng pinsan mo, hinihiram ng kapitbahay mo, hinihiram ng lolo mo, ng lola mo, hinihiram ng auntie mo, ng tito mo, hinihiram ng kahit sino. Yung kotseng binili mo, sandali lang, 1 taon lang, marami ng sira. Okay? Kasi ang bagay na ipinapahiram, yun yung bagay na walang silbi, walang kwenta. Okay? Tandaan mo, pag ipinahiram mo to, mawawalan ng silbi, mawawalan ng kwenta, kasi hindi niya ma-maintain yung pagiging maganda niya. This is a collector's edition. Hanggat maaari, ikaw na may-ari, ikaw lang ang hahawak nito. Pag maraming umahawak, maraming humihiram, sayang. Okay? Ganda niya. Ha? Tapos comes with a dummy ammunition. Makikita nyo yan. Meron siyang 2, 4, 6, 7. Dummy lang yan. Hindi totoo yan. Ha? Walang laman yan. Ayan. Okay? Napakaganda, di ba? Then nakasulat sa ilalim is 1911 D-Day Operation Overlord. Ayan, nandun yan. Hindi ko lang maipakita kasi maliit na, no? So, makikita nyo naman, box na box pa lang, bukod dun sa karton na box, meron siyang hard case na box. Okay? Diyan sa hard case na box, nakasulat. Makikita mo yung history na kinabibilangan niya. Then, dun sa loob, makikita mo yung istorya. Ayan, no? Okay? Ayan. Not the ordinary pistol, not the pipitsuging pistol na makikita mo na ginagamit sa pang-araw-araw. Okay? So, let's begin. Let's start. Dun muna tayo sa unit ng ating ka-airsoft, Willie Sevilla of Santiago, Isabela. Okay, idol, pasyal ka sa amin, idol, sa Coast Guard, idol, puro idol. Boss, wag kang idol ng idol. Wag lahat ng sentence mo may idol. Ang hirap basahin eh. Ay, yung ano na lang, hindi ako idol, kayo yung idol dito, no? Idol, pasyal ka sa amin, sa Coast Guard. Ay, ang dami, oh. Idol, pasyal ka sa amin, idol. Sa Coast Guard, idol. Magtayo tayo, idol. Siguro marami mabibili, idol. Grabe, oh.
Di ba? Ang pangit pakinggan, bossing, di ba? Sa totoo lang, hindi, kinokorek kita, boss, ha, para sa'yo rin to, no? Ang pangit pakinggan, no? Tingnan mo, sa isang sentence mo, idol, pasyal ka sa amin, idol, 2. Okay, ha? Sa Coast Guard, idol, 3. Mag-display tayo, idol. Wag mong gawing wag mong makasanayan yung idol. Boss, pangit yun, no? Idol. Ako sa totoo lang, ako, sarili kong pananaw to, Inis na inis ako dun sa idol. Bakit? Laging pumapasok ko, sino ba yung tinatawag na idol? Idol, Robin Padilla. Inis na inis ako dun. Walang magawa sa Senado, kita mo? Walang magawang matino sa Senado. 'Di ba? Ano ba napatunayan sa Senado? Oh. Sinusulong na batas, cannabis. 'Di ba? Walang matinong ginagawa sa Senado. Kaya inis ako dun sa salitang idol. Wag niyo ako tawaging idol. Buti pa tawagin niyo ako hampas lupa eh. Papayag ako. Pero idol, wag idol. Hindi ako idol dito, bossing. Kayo po yung idol ko, no? Nakakainis lang, oh. Sa isang sentence mo, 5 yung idol mo. Di ba? Idol, pasyal ka sa amin. Idol, sa Coast Guard. Idol, mag-display tayo. Idol, sigurado marami makakabili. Idol. Di ba? Ang sagwa, di ba? Ang pangit, di ba? Wag ganon, bossing, ha? Okay, magkano po ang halaga ng Airsoft Boss Bigman? Eugene M. Fernandez. Bossing, PM ka po para mabigay sa iyo yung detalye. Okay? Saklap, idol. Okay, so, Willie Sevilla, Santiago Isabela. Okay, what is good and special about this? Again, this is the 1911 D-Day Coco Martin edition, yung gamit mismo ni Coco Martin. Itong unit na to, partially upgraded tulad ng sinabi ko kanina. Okay, kasa natin, ilak natin manually. Itong unit na to, kung i-request nung ka-airsoft natin na i-full upgrade ko, gagawin ko. Tandaan nyo, itong unit na to, partially upgraded, fine-tuning, trigger job, hammer protection pad. Yun lang ang upgrade niya. Hindi siya naka-fix outer barrel. Okay, hindi pa naka-fix. Ayan, ang lakas ng galaw, no? Bakit hindi naka-fix? This is a classic item. Mawawala yung pagiging classic niya kung magiging modern yung barrel niya. Diba? Pero hindi imposible sa atin yun. Kung i-request nung ka-airsoft natin, big man, i-fix outer barrel mo na. I don't care kahit maging modern yung itsura niya. I-fix outer barrel natin. Pero hanggat hindi nire-request, hindi natin gagawin. Okay? Ayan. Full metal mula ulo hanggang baba. Mabigat siya, oo. Matikas siya, oo. Pero syempre, this is a 1911. Expected nyo na medyo outdated na yung forma niya. Literal na FPJ ang probinsyanon dating. Squala. Kalibre 45, di ba? Makikita nyo, ordinary plain trigger, conventional hop-up, beaver tail, conventional hammer. Mapapansin niyo may safe siya pero hindi siya ambidextrous. Hindi kabilaan. Design only for a right-handed person. Kasi pag left-handed, dapat dito merong lever. Pero ito wala, nandito lang. Ayan, no? Okay? Then, makikita nyo, front sight, conventional fixed iron sight, conventional rear iron sight. Okay? Both sight, conventional. Hindi siya optic, hindi adjustable, hindi removable. Fixed iron sight. Okay? Wala rin siyang rail dito for the upgrades. Tulad rin naman ng isang version natin, no? Again, no? Napakaganda nitong dalawa na to. Screenshot nyo. Di ba? Napakaganda. 1911 D-Day and Drug Lord's Pistol. Okay? Let's start dito. Now, mga airsoft, this is powered by a single stock magazine. Makikita nyo. Slim type lang siya. Ngayon, slim type lang siya. Single stock lang siya. So, low capacity. Normally, ang isang high capa is 27 rounds. Pero this is a 15 rounds lang ang kaya niya na mailagay. Okay? So, ngayon, kuha tayo ng silicone oil. Pero lang. Press the valve, then spray silicone oil. Okay, then dito sa ilalim. Okay? Okay, then kunin natin yung unit, kasa natin manually, ilock manually,
sprayan sa slide stopper, sprayan sa nozzle. Okay, that's it. Okay. Big man, bakit kailangan ng silicone oil? Mga Karsop, yung silicone oil is the only vitamins na pwede mong ilagay sa unit mo. Yan lang yung supplement na pwede mong ilagay. Yan lang yung supplement na makakatulong sa kanya. Hindi mo siya pwedeng lagyan, hindi mo siya pwedeng painumin ng soft drinks, hindi mo siya pwedeng painumin, pakainin, hindi mo siya pwedeng bigyan ng sweets, hindi mo siya pwedeng bilhan ng milk tea. Ang tanging maibibigay mo lang sa kanya na makakatulong sa kanya is the silicone oil. Ipagdadamot mo pa ba ang silicone oil samantalang kailangan ng unit yon? Wag na wag mong ipagdadamot. Hindi pa doon natatapos. Okay. Merong proper way to sa paglalagay ng silicone oil. Okay? Kaya manood kayo ng ating mga vlogs para matutunan po ninyo yan. Magazine. Ngayon, lalagyan natin ng hangin. Both of these unit are capable only of one types of gas. Yun ay ang 12 kg. Hindi pwedeng gamitan ng 14 kg to. High-end to, pero hindi rin pwedeng gamitan ng 14 kg. Hanggang 12 kg gas only. Okay, so this is the 12 kg, proper way ng paggagas, upside down. Isakto mo, then press down. 1, 2. Okay, 2 seconds is enough para sa isang puno. Then, maglalagay po tayo ng bala. Ang tawag dito is speed loader. Nandun yung bala sa loob. Okay? Hatakin natin pababa. Then, put your other thumb here para kung mabibitawan mo to, hindi siya hahampas dito. Hindi siya hampas sa maglip. Pag ang maglip, nabasag, pak, mapipingas, yung bala mo lalabas. Okay? Hatak pababa, then put your other thumb here, then pump lang po tayo ng bala. Okay, that's it. Okay na. Then, syempre, pasok sa unit. Sa. Ready to fire. Okay. Again, walang video. Change yung video mo, ano ha? Umaano yung volume. Yung ano mo, yung Infinix mo siguro. Okay, pagsabayin na natin. Mamaya na. I-ano ko muna to, load ako. O yun mga Karsop, ipa-file natin to maya-maya, ha? Kasi bihira yung pagkakataon na magbangga, magsabay yung ganito eh. Next unit natin, mamaya ipa-file natin, pagsasabayin natin. Relax lang kayo, okay? Next unit natin is the 1911 D-Day. Ito yung sinasabi ko na unit na nakasulat sa history. Ito yung unit na June 44, 1946. Ay, 1944 pa. June 6, 1944. Okay? What is good and special about this? Okay? Itong unit na to, hindi rin naka-fix outer barrel. Naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad, at saka naka-hop up rubber. Hindi naka-fix outer barrel. Okay? Bakit? Classic po kasi to. Ang mga 2011 high kappa is a modern type. So, pag modern type, okay lang na i-fix barrel natin agad without consulting doon sa may-ari. Pero ito kasi classic to, collector's edition. Okay? Maaring maiba or mawala yung pagiging classic niya kung i-fix outer barrel natin. Walang iniwan. Halimbawa, yung kauna-unahang Ford, kauna-unahang sasakyan, 'di ba? Ang wheelset nun nakarayos lang or naka-bakal lang, 'di ba? Siyempre, pag imamags mo yon, lalagyan mo ng TE37. Maganda ang TE37. Pero, maganda ang Bock Race. Pero pag ilalagay mo siya sa classic na sasakyan, pangit, di ba? Hindi magiging maganda, di ba? Hindi original. Kaya yun, no? Okay, this unit, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad, naka-hop up rubber na. Ganun pa rin, tulad nitong kanina, wala siyang rail. Ganun pa rin, tulad nung kanina, naka-fix iron sight, conventional sight lang. Okay? Napakaganda ng unit, wooden grip, 1911 pa rin. Napakasarap gamitin,
handy. Okay? Ngayon, this is the magazine. Ito yung pinagkaiba nila. Ipapakita ko sa inyo, ha? This is a single stock magazine. Ito, single stock magazine rin to. Pero, nakakapeke. Single stock yung itsura, pero dual stock yung loob. Alternate. Pakikita ko sa inyo yan. Lagyan muna natin silicone oil. Press the valve, then spray. Okay, then dito sa ilalim. Okay? Then, sa unit, spray dito sa gilid, sa slide stopper. Okay, kasa. Ilak, manually, spray sa nozzle. Yun. Okay, then, lagay natin ng gas. Tulad nung kanina, 12 kg compatible only, ha. Huwag gagamitan ng 14 kg. Upside down, then press down. 1, 2. 2 seconds lang kasi yung both of the unit is naka fine tuning and naka trigger job. Okay, both of the unit pareha sila, naka fine tuning, naka trigger job na, kaya matipid. Ngayon lagyan natin ito ng bala. Ito na makikita nyo na, ha, pagkakaiba nila. Takin natin. Galit. Ito, nakuha niya yung yung idea doon sa pellet gun. Pag ibinaba mo, pwede mong ilak dito. Okay? Parang pellet gun. Other unit, walang ganun eh. Walang lock-lock eh. Then, pwede natin lagyan ng bala. Yan. Kung mapapansin niyo mga Carsof, ayan ha. Ano lang, kinakalog ko lang para umalign ha. Mga dadali natin unit na ka. Yan. Mga ayaw na eh, ayaw na. Dali. Bawasan natin mga earth. Ate mo. Ayan. Mapapansin nyo mga Carso pa, hindi ayaw na eh. Ang sigpit na eh. Mapapansin niyo, parehas sila ng magazine. Single stock. Isang hilera lang. Pero mapapansin niyo itong mga Carso, dual stock. O, diba? Left, right, left, right, left, right, left, right. Well, ito isa lang. So, mas maraming laman to. This is a 30 rounds magazine. Okay? Yan ang pinagkaiba nila. Okay? Dito. Pasok. Okay. Kasa? Okay. Unit ng ating ka-airsoft ito, si Attorney Joaquin Delgado of Tagum City, Davao. Sir Willie Sevilla of Santiago, Isabela. Okay, ayan. Makikita nyo. Okay. Both 1911. Okay. Parehas to, napakaganda. The 1911 D-Day versus the 1911 Drug Lord's Pistol. Ready to fire. Firing! Open slide. The 1911 D-Day. Firing! Open slide. Kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine. Then, syempre, release the slide. Then, rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Parehas, pinagsabay natin. Parehas sa mga pinakamagaganda, pinakamalulupit na pistol pagdating sa 1911 category. Okay? Pag yung unit, tapos na kayo maglaro, tatabi nyo na, make sure walang lamang bala. At syempre, dapat walang lamang hangin. Pasingawin po natin. Yan yung unit ng ating airsoft. Willie Sevilla of Santiago, Isabela. Attorney Joaquin Delgado of Tagum City, Davao. Mga airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa. Siyempre, ng iisang libangan. Yun ang paglalaro ng airsoft, patid po sa inyo ng inyong lingkod, Bigman. Bago umalis, iwan ko sa inyo yung isa sa napakagandang kanta na meron ang Bigman. Walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pagsukat. Sniper, pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Isa pa! Big, walang
kid. Big